ito yung mga kongresista na sasali sa impeachment, full force. Full force. Ito na mga kababayan, full force nga ba? Panoorin natin. Ito na, full force, mga kongresista. May detalye ba kung kasama na sa meeting sina ML Party Representative-elect Leila De Lima at Akbayan Representative-elect Shell Jokno? Aga, hindi pa kasama sina Representatives-elect dating Senadora Leila De Lima at Attorney Shell Jokno sa isinasagawang pagpupulong ng House Prosecution Panel ngayong araw. Pagkatapos nga ng May 12 midterm elections ay balik na ulit sa regular na lingguhang pagpupulong ang House Prosecution Panel. Ayon kay House Assistant Majority Leader Isabel Maria Zamora, sa mga nakalipas na pagpupulong ay tinalakay na nila ang assignment ng Articles of Impeachment at nagkaroon na rin sila ng judicial briefs. Nagsagawa na rin sila ng small group discussions, mock trials at consultations sa mga pribadong abogado. Nagkaroon na rin sila ng panayam sa mga testigo at iba pang mga kasamahan para sa trial. Samantala, inaasahan namang magtatalaga ng lead House Prosecutor ang Kamara para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, may sasagawa pa ito sa pagbukas ng 20th Congress. Maging ang pagtatalaga kina Representatives-elect De Lima at Jokno bilang bagong bahagi ng House Prosecution Panel ay kailangan munang maaprubahan sa plenaryo ng Kamara. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cole. So yun na mga kababayan, full force na ang 11. No? Hindi man si Leila De Lima at si Shell Jokno kasali sa meeting pero tinanggap po ito. No? At mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nagsabi na kasali nga sila. So ito po mga kababayan, ipakita ko po sa inyo. Ito po yung House Prosecution Panel for Sara Duterte's impeachment trial. So ayan, nakikita nyo naman po. Ilan dyan, binababoy ni Sara. Ito, number 1, si Jinky Luistro. Number 2, Romeo Acop, Rog Gutierrez, Joel Chua, Marcelino Libanan, Arnan Panaligan, and kay Isabel Zamora, and Lawrence Defensor, and Kit Flores, Leila De Lima, and Shell Jokno. So ito po sila. 11 House Prosecution Panel for Sara Duterte's impeachment trial. So full force na sila. Naku mga kababayan. Ito, sabi nga ni Anti-DDS ako, nakakahiya ka, Sara Mau. Di lang Pinoy manood sa'yo, kundi buong mundo nagmamasid sa mga kaganapan sa impeachment trial mo. 'Di ba? Actually mga kababayan ang dami kong napapanood sa YouTube na pati Indian media nagko-content kay Sara. Meron akong Indian na babae, ang galing niya. Sa totoo lang, kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, ganun ang content niya. Ang galing niya yung Indian na babae. Grabe, sabi ko, grabe ito. Hindi fake news. Hindi siya katulad sa Al Jazeera. Yung Al Jazeera kasi may dagdag, may bawas eh. Itong Indian national na vlogger, ang galing niya. Ang galing niya magbalita talaga, sabi ko, ang galing. Parang kung ano yung niyayaw-yaw natin dito, ganun din ang niyayaw-yaw niya. Pero walang dagdag, walang bawas. Di ko lang alam kung anong pangalan ng Indian vlogger na yun eh. Tapos basta magaling siya. Andito. Wait lang ha. Minsan lumalabas yun sa akin eh. Kalat ibang bansa. Grabe. Puro sila Philippine whatsoever kineme. Hindi ko meron pa nga ito, may nadagdag na panibago bukod sa tawag dito, Inquirer.net, meron na ding Billionaire News Channel. At meron na ding Citizen TV ng Kenya. Nadagdag na din siya. Philippines na din yung topic niya kasi umaatras daw ang Hungary bilang miyembro ng International Criminal Court. Dito meron pang isa, OG Diaz, binibira si Tapos meron pa itong si Julius Babaw, ang Cinderella ng Japan, dating GRO na Japayuki, bilyonaryo na ngayon. Napanood ko din yan. Nakala nyo, di ako nanonood. Meron pa ito si Christian Isguera. Ayan, pinanood ko yung mga yan, mga kababayan. Ang dami.
At totoo lang, ito pa, nandito pa ang teleradyo serbisyo, meron pang News 5 everywhere, meron pang UNTV, ayan, GMA Integrated News, merong ABS-CBN News, meron si Kamunting Tinig TV, nag-live pa lang ngayon, sabay kami. Di ba? Oo, meron pang ito si sa iyong araw. Akala ko nga ito ay, totoo ba? Di ba? May ganon? Totoo ba? Ay, ganyan-ganyan. Basta marami siyang balita, mga kababayan, na minsan may mga taga-ibang lahi nagko-content ng Philippine politics. Oo. Iba-iba 'to, mga kababayan. Kaya naku, hindi ko na malubos maisip na kalat na pala itong pangyayari ngayon. Alam nyo, mga kababayan, kaya po kalat ang itong pangyayari sa ating bansa ngayon kasi first ever naman kasi in the world history na isang presidente na mismo kapwa Pilipino ang naghatid sa kanya doon. 'Di ba? Na ipinapakita nila sa buong mundo. Actually, ganito mga kababayan. With all due respect sa mga DDS, huwag kayong magalit sa akin na sasabihin ko sa inyo ito. Huwag kayong magalit sa akin na sasabihin ko ito. Bakit? Wala naman kasing utot na hindi naaamoy. Si Mystery Channel yon, di ba? Trends Pinas, hello po. Walang utot na hindi naaamoy. Kaya nga minsan, di ba, nung unang panahon na kapag nagera, kapag nagera, kapag nagsilab ka o nagsaing ka, di ba pag may dumaan na eroplano, yung pangalang Tura-Tura? First Post, ayan, Tear Maker, Indian vlogger po, channel na First Post, ayan. Di ba dati, nung unang panahon pa ng Hapon, naabutan ko yon 1940, 1935, yes, I was there na dati kapag nagera, dumaan na yung mga eroplano ng Hapon, yung mga Tura-Tura. Alam mo yung pangalan ng eroplano ng Hapon dati, pag yung pinangpanggera nila, Tura-Tura. Pag dumaan na yung eroplano na yan, nasa ilalim kami ng bulok na puno. Malaking puno, nasa ilalim kami nagtago. Kapag dumaan yung eroplano, tabunan mo ng lupa yung apoy para yung usok hindi makita. Kasi pag nakita nila yun, hulugang ka, bomba, sabog ka. Tapos, ang mga Hapon noon, kapag naglakad yan sila, may tabil. Nakita niyo yung sombrero nila na sombrero tapos may tela nakatabil sa mata. Parang kabayo. Dito. So, pag naglakad yan sila street lakad yan, hindi lang makikita ang gilid. Pag dumaan ang Hapon, kasi mag-marcha yan. Hi ho! Di ba ganun? At home to meet me ho! Ganyan sila. Pero hindi Snow White yun ganyan, may tabil yung kanilang helmet. Dadapa ka na. Kaya ngayon, mga kababayan, sa mga DDS, ibahin ninyo ang panahon noon at panahon ngayon. Bakit? Ang Hapon, pag nagmarcha yan, hindi tumitingin sa paligid yan, straight ang tingin. Ngayon kasi, kahit anong tapal ninyo sa baho ni Digong, hindi nyo matatapalan yan. Iba na ang panahon ngayon sa panahon noon. Panahon pa ng Hapon yun. Panahon pa ni Kupong-Kupong, panahon pa ni Machete, tawag dito, Magellan, panahon pa ni Yamashita. Magkakaiba. Kaya magugulat ka, nung kinulong si Digong sa Dahig, ang sabi, Digong is a great leader. Duterte is a great president. He knows what he are doing. English kasi natawa nga ako dun sa bakla na in-interview Duterte, yes, Duterte is a good president. That's the reason why we are here to support Duterte. Ganyan. Sabi ko, itlog mo blue. Sasabihin mo, great president kasi nasa abroad ka. 'Di ba? Hindi mo kasi naranasan ng pandemic na nandito ka sa Pilipinas at kung ilan ang tinukhang. Alam mo, kadalasan naman kasi sa mga supporter ni Digong doon sa Dahig, mga tag 5 years, 10 years na nandoon na, naglagi. Di ba? Kadalasan, anti-DDS ako, hilo po. Kadalasan kasi, mga kababayan, sa mga supporter ni Digong doon sa Dahig, hindi nila naranasan at nakikita mismo
yung mga pinatumba, yung mga tinukhang, at kung ano ang hirap na naranasan nung si Digong ang presidente kasi sila ay mga kontraktual doon sa Dahig, doon sa Europe. Di ba? Yung mga nandoon sa Europe, hindi naman yun nga ura-urada galing sa Pilipinas tapos lumipad papunta doon, magbijil-bijil. Wala. Yung mga supporter ni Digong doon, yun yung mga nakikinig lang sa Banat Bay, Maharlika, Harry Roque, yung mga media na pinapasara ni Digong pagkontra sa kanya, binubuksan lang pagpabor sa kanya. Kaya, hindi nila nararanasan yun at hindi nila actual na nakikita. Kaya, yung mga napunta doon sa Dahig na nagwiwilga-wilga, nagrally-rally, ang sabi nila, mabait si Digong, magaling si Digong, walang ginawang masama si Digong, pangmasa si Digong, para yun sa ano si Digong. Pero pag tanungin mo sila, ilang taon ka na dito? 5 years, 10 years, 6 years, 7 years. So, how comes na na-experience at nakita nila on point yung natumba? Di ba? Hindi sila nandito sa Pilipinas nung si Digong ay presidente kasi nandun sila, mga kontraktual sila dun. Di ba? Kaya isa lang ang masasabi ko, mga kababayan, huwag kayong magpaniwala sa mga DDS na pumipila-pila doon at nagwiwilga-wilga sa harap ng ICC Detention Center. Bakit? Hindi nila na-experience yan kasi ilang taon na silang nagtrabaho doon. Nanonood lang sa TV, kay Banat Bay, Maharlika, Harry Roque, sino pa? SMNI, yun lang naman pinapanood nila. Pero pag tanungin mo, ilang taong ka na dito? 5 years, 6 years, 10 years. Di ba? Pero pag ang sagot ay kakarating ko lang po last year. So at least naranasan niya maging presidente si Digong. Pero pag tanungin mo, totoo po ba na may namatay? Hindi nila pwedeng itanggi yan. Di ba? Hindi nila pwedeng itanggi yan, mga kababayan. Yung tatanungin mo, totoo ba nung si Digong presidente walang namatay? Lo, wag nyo ko pinagluloko, vlogger ako ni Digong noon. Hindi nyo maitanggi yan. Nung si Digong ang presidente, kapag ikaw may tato, payat, bungal, wag kang lumabas. Bakit? Mapagkamalan kang adik, matutukhang ka. Diba? Alam mo, Bindi Reponte, maawa sa akin. I'm just fighting. This is my reality. Diba? I'm just fighting for the truth. Ang kaawaan mo, pamilya mo. Bakit? Mamamatay ka na lang, worker ka pa rin. Yung pinagtanggol mo, mamamatay, billionaire yan. Diba? Mga DDS, aminin nyo man o sa hindi nyo maitanggi kung totoo ba na 30,000, 5,000, 10,000 ang namatay. Totoo. Hindi nyo maitanggi yan. Diba? Ngayon sasabihin ninyo, nung si Digong ang presidente, malinis ang Pilipinas. Natural malinis. Pandemic yun eh. Walang lalabas. Pandemic yun eh. Ngayon sasabihin mo, totoo ba na si Digong maraming pinatay nung siya ang presidente? Totoo. Aba. Ano yung pinasan La Trillanes? AI? Ano yung pinasan La Trillanes doon na almost 8,500 pages na document? Laban kay Digong at almost 16 hours video and audio footage sa mga sinalvage. Diba? Uso-uso pa nga doon yung binabalot sa karton, wag tularan, adik ako. Tapos minsan putol na paa, nandito. Yung iba kaputol na katawan, nandun sa kabila. Tapos sabihin ng laban, meron pang estudyante na tumba. May baril na. How come sa nangyari, estudyante na ka-uniform, may baril ang bag, imposible naman na hindi chinecheck ng security yun, may dala kang baril. Diba? Paano nangyari na estudyante adik ng laban? Imposible naman na papasok ka sa paaralan, hindi magyayaw-yaw yung mga classmate mo na may dala kang baril. Imposible naman na hindi i-check ng security guard yan, makapasok ka sa school, naka-uniforme, may dalang bag, may baril, galing sa school. Tapos sabihin, adik. Tapos pinatay kasi nanlaban. It's impossible. Galing ka sa school, may bag ka, may dala kang baril, umuwi ka ng gabi, nanlaban ka, namatay ka sa kanto. So paano nangyari yung nakapasok ka sa school? Hindi ba chinecheck ng security guard?
Hindi ba nakikita ng teacher mo na may baril ka sa bag mo? Siyempre, pag ipakita mo sa classmate mo yan, magsusumbong yung classmate mo. Ma'am, may baril po si Tarpulano, bit-bit niya. At saka napaka-imposible naman na pagpasok niya ng gate ng school, di ba? Hindi i-check ng security guard kung anong laman ng bag mo. Di ba? Alam mo, Cheryl Andres, wag mo kong pigilan magsalita. Vlogger ako eh. Kita ka ba ng vlogger na hindi nagsasalita? Pipi yun. Kagahapon nga, isa pa, ito, may kasagutan ako. Sabi sa akin, putang ina mo. Ngayon, sinesearch ko ang profile bingot. Sabi ko, putnyang inya mo. Sabi ko, ang lakas ng loob mo magmura sa akin. Akala mo yung katawan mo at mukha mo, hindi ka lait-lait. Bingot ka pala. Yeah, hindi na nag-reply. Diba? Yan ang totoo, mga kababayan. Kaya, pag tinanong mo, yung mga DDS dun sa dahig, totoo ba na walang pinatay si Digong? Hindi nila matagyan. Yes po, may pinatay. Di ba, Ma'am Jean's Channel? Maraming salamat po, Ma'am, sa yung super chat. Gusto ko daw na mag-explain ka, Ken, kasi direct to the point ka, edi makikita talaga ang sincerity mo. Yes, maraming salamat po. Thank you so much po. Praise the Lord, Ama, kawan po tayo. Thank you po. Di ba? At totoo lang, mga kababayan, totoo yung sinasabi ko. Yung mga Pilipino sa dahig na nagbubudots-budots, nagbibidyoke-bidyoke sa harapan ng ICC Detention Center kung saan kinulong si Digong, magpakatotoo naman kayo. Magpakatotoo kayo. Walang pumipigil sa war on drugs implementation ni Digong. Pero dapat inisip nyo naman na yung pag-implement ba ni Digong ay tama. Di ba? Kasi kahit kayo mismo ngayon na nandyan sa dahig, na nanood sa akin ngayon, at nagrally-rally sa harapan ng ICC Detention Center kung saan si Digong, hindi nyo maitanggi na may patay talaga. Hindi nyo maitanggi na walang pinatay. Meron talaga. Ngayon ang tanong, diba? Tama ba ang ginawa ni Digong na kapag nakita kang nagdroga, nagbenta, nagamit, papatayin? Hindi po. Bakit? Wala po sa saligang batas natin. Kung ang mga kongresista at senador nga hindi pumayag sa parusang bitay, pero yung ginawa ni Digong, buti pa nga kung bibitayin ka, lilitisin ka pa ilang araw bago ka bitayin eh. Pero yung ginawa ni Digong, kung nakita ka, patay diretso. Diba? Bakit hindi nyo i-try tanungin sa sarili ninyo? Kung si Digong okay lang shoot to kill, pero yung mga kongresista at senador, nagdadalawang isip pa nga na aprobahan nila ang bitay na parusa. Diba? Yan ang isipin ninyo. Mga kababayan, alam mo sa totoo lang, walang problema doon sa implementation ni Digong na war on drugs. Ang problema kasi doon, din niya dinaan sa tamang proseso. Ngayon, ang tanong, sasabihin nila yan, bakit? Pamilya mo ba adik? Sabihin natin, halimbawa ako, meron akong kapatid adik na tumba ni Digong. Thank you, pinatumba niya kasi adik talaga yan. Ang problema kasi, paano kung sa side ni Digong ginawa yun? Diba? Example ko lang ha, wala akong pamilyang adik ha. Oy, wala akong mga kaibigan dyan, drug lord. Davao City lang may ganyan. Paano ngayon kung sa side ni Digong ginawa yan, karumal-dumal na yan, matutuwa siya? Diba? Hindi kasi sa pamilya ninyo nangyari yan. Kung sa pamilya ninyo yan nangyari na hindi dinaan sa due process, yung matanda nga nagnakaw ng mangga, nakulong eh. Pero yung mga politician na putang inang mga kurakot, hindi nakukulong, pera ng bayan ang ninakaw. Pero yung matanda nakukulong. Di ba? Termaker? Yan ang isipin ninyo. Yung mga DDS na sumuporta kay Digong, huwag niyong itanggi na walang namatay. Marami talagang namatay. Ang tanong ngayon, dinaan ba sa due process?
Bakit? Meron ba sa Philippine Constitution na kapag nakita kang nagshabu, patayin agad? Meron ba sa Philippine Constitution na kapag nakita kang nagbebenta ng droga, patayin agad? Wala. Eh kung ganun lang din naman pala kadali na pag nagtinda ka ng droga, patayin agad, bakit hindi niya subukan na yung mga nangrep patayin, yung mga nagnakaw patayin? Diba? Para dire-diretso na. At bakit hindi nila pirmahan yung bitay? Kasi walang pinagkaiba sa bitay yung ginagawa ni Digong. Di ba? Kung ganun lang din naman, idaan nila. Ibitay na lang, pirmahan nila yung bitay. O ngayon, mga DDS na nanonood sa akin, kung tama ang ginawa ni Digong na pumatay siya ng 30,000 ka-adik kasi adik yon, bakit hindi nyo i-force si Sara na pirmahan niya ang bitay? Di ba lagi ninyong sinasabi yan? Magaling si Digong kasi pinatay niya ang mga adik, maiwasan ang adik sa Pilipinas. Bakit hindi nyo i-force si Sara na pirmahan niya ang bitay? Kasi wala namang pinagkaiba sa bitay yung pagpatay sa adik. Di ba? Bakit adik lang? Kumusta naman yung mga magnanakaw? Kumusta naman yung mga scammer? Kumusta naman yung mga politikong kawatan? Di ba? Unfair. Walang pinagkaiba sa parusang bitay ang ginawa ni Digong na pagpatay sa mga adik. Kung ang sinabi ng mga DDS, magaling si Tatay Digong kasi pinatay niya ang adik, walang pinagkaiba sa pagpatay sa adik na walang due process sa pagbitay ng mga kawatan. Bakit hindi nyo i-force ang mga Duterte politicians na pirmahan nila ang bitay? Walang pinagkaiba. Ang pagpatay ni Digong sa mga adik, walang pinagkaiba sa bitay. Di ba? Ma'am Cheryl Andres, Migalab shoutout. Wala naman pinagkaiba yun eh. Ngayon, tuwang-tuwa kayo kasi magaling si Digong, pinatay ang mga adik. Oh, bakit hindi nyo i-force, Vice President Sara, pag nagpresidente ka, i-force mo ang bitay? Di ba? Ganun lang. Di ba? Ganun yun. Bakit hindi nyo i-force si Sara? I challenge. Kapag pumirma, isa sa mga Duterte politicians, magsusori ako dito na binaboy ko sila. Kapag pumirma sila sa bitay. At kapag pinapa-aproba nila at ipinasa ang parusang bitay, make sure na walang exempted. Walang walang tawag doon, immunity. Kasi wala namang pinagkaiba sa bitay yung paggawa ni Digong na shoot to kill sa mga adik. Tutukhangin ka na, hindi mo dinaan sa due process. Bakit? Hinuli ka ba? Inaristo ka ba? Kinulong ka ba? Kinasuhan ka bago ka ikulong? Walang kulong na nangyari, tumba agad. Diba? Yun ang gagawin. Kapag inaprubahan ninyo ang bitay, kasi wala man pinagkaiba doon sa shoot to kill niya, sa extrajudicial killing sa war on drugs. Walang exempted, walang immunity. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, rape, nakaw, drugs, whatsoever, parang Singapore. Bitay agad. Kasi wala naman pinagkaiba yun. Diba? Kung ganyan lang din naman pala ang gusto ng mga DDS, di, paaprubahan nyo kay Sara, gawin niya yung bitay na batas, ibalik niya. O di kaya silya elektrika. Bakit hindi magawa-gawa ni Sara yan? Lahat ng mga kurakot, ubos. Diba? Hindi yung ipaglalaban ninyo, magaling si Digong kasi nakapatay ng adik, 30,000 adik pinatay, magaling yung ni Digong. Walang problema doon sa ginawa ni Digong. Kung ganun lang din pala, ba't hindi niya pinirmahan ang bitay? Ba't hindi niya isinesabatas ang bitay? Diba? Ganun lang. Para wala tayo ditong pag-awayan, wala tayong pagdibatihan, gawin ninyong legal ang bitay. Diba?
Inaantay ko lang talaga. Bakit sa Singapore ang ganda naman ng patakaran sa kanila? Walang crime. Kunting kibot mo, bitay ka eh. Walang crime sa Singapore. Bakit kung sa Singapore nagawa yan? Bakit sa Pilipinas hindi? Diba? Kung kayang gawin sa Singapore, kayang gawin dito. Kaya kayo mga DDAs, nanonood sa akin ngayon, tulungan ninyo ako na i-push ang parusang bitay. Kung gusto nyo talaga ng kaunlaran sa ating bansa, at tulungan ninyo ako na ipalaganap sa kapwa ninyo DDAs na kung gusto nyo talaga si Digong, paaprubahan ninyo yung bitay. Para matigil yan. Gusto nyo walang adik, gusto nyo walang korap, gusto nyo kaunlaran, o gusto nyo walang Marcos, gusto nyo walang Sara. I-push ninyo, Pilipino natin, na gawing legal ang parusang bitay. Diba? Yan naman ang kagustuhan natin. Kasi pag i-push nyo yung bitay, mas mayaman pa tayo sa Singapore. Tandaan nyo, Singapore so jewel country. My God. Napakaganda. Parang ayaw ko na umuwi. Di ba? Ganun lang, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan. Ganun ang gawin ninyo. Hindi yung